Kung meron lang pinakamasarap na ube sa buong Pilipinas, natagpuan ko to sa Baguio City. Kung alam niyo yung Good Shepherd brand ube, nako po, gagayahin natin yan. Eksaktong-eksakto, walang labis, walang kulang. Dito sa aking giant ube, gagawin nating pinakamasarap na ube sa buong Pilipinas. Nakasinlasa ng Good Shepherd. Babalot ko lang. Dami yan. Alam mo sa isang banda, nung nakuha ko tong ube na to, ayan, 5 piraso nga siya sa aking bakuran. 1 taon ko halos sinintay na nakaraang taon tinanim ko at tinani ko na siya, pero parang masyado na nga siyang gumulang. Ganyan pa man din, buong pa rin siya na yan, ganyan siya kalalaki, para siyang batong malaki. So, tinilad-tilad ko na kanina at lilitan pa natin ng bagya para mas madaling, alam mo na yun, ha? Mas madaling maluto na maging efficient yung ating. So, natin yung preference yan kung gaano man kalilit pa gusto nyong hiwain. Kung malilit, kung ganito, okay. Alright, siguro. Dalawang hugas ang gagawin natin dahil may lupa-lupa ito. So, lahat ng gabi na to, 3 piraso lang actually ito. Ito yung isa sa pinakamalaki, pero yung iba mas maliit dito ng konti. Ito na yung nahiwa natin na halos 3. O 3 nga siya, kasi yung isa niluto ko na ng isang araw eh. Nasabi ka ako, nagbilo-bilo ako. Pero ngayon, 3 lang ating kakana para sa ating ube. So ngayon, lalagan natin to sa tungko. Talyase. Tayo sa likod. So dito tayo magse-set ng ating matawag dito, studio. At kuha tayo ng kahoy sa ngayon. Ayan. Umuulan ngayon, tagulan, pero buti na lang may kahoy tayo rito. Okay, pamparingas. Alright. Dito tayo sa ilalim ng mangga. Malamig. Yan. Itong gagamitin lang natin, itong maliliit muna. At mamaya, pagka medyo matagal na iluto natin, doon natin isasalpak yung mga tinatawag na mga tuod, malalaki. Alright, ready to go. Okay. Oh, luto. Lambot na. Oh. Oh. Tingnan nyo, oh, yung pagka-naturality niya, oh. Talagang violet na violet siya. Okay. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Ay, masarap yung sinisimot. Hindi kailangan itapon lahat eh. Hindi natitirang patakay. Gata. So, nilalagay natin lahat ng ingredients, okay? Yung pampalasa sa ube. At yun naman, sukal. So, ganito technique natin ginagawa na kung saan yung pinaka pangpatamis natin sa ube, haluin muna natin. Ihihiwalay natin ng luto doon sa apoy. Pero habang pinapalamig natin yon, isasalang na natin to hanggang sa lumapot yung ating pampalasa. Okay.
So, ganito rin yung idea ng paggawa ng biko, yung sweetener mismo ng biko, itong ube ginagawa natin. So, hiwalay natin iluluto yan hanggang sa lumapot to. And then after that, na kumulo at lumapot nga, lalagay natin yung ube nating minash. Okay, mamash ko pala actually. Tinatira kanina. Siyempre, Alaska boy tayo. Walang tatalo sa Alaska talaga. Dadala doon yung pogi. Ay, tamis. Hanep. So, itong technique nito, ang tawag dito ay nilulupak natin. In other words, we mash it very hard. Gamit natin ito ay sa kind of wood, a piece of wood na pabilog. Talagang yan ang mangyayari sa ube na to. Lupak na lupak. Ayan. Tsagaan lang. Lapot. Tignan natin. Paano sa Japan, napanood ko minsan. So yung rice, glutinous rice, talaga kung lupak nila, grabe. Kaya pagdating doon, lipas ng ilang sandali, talaga naman, lusak na lusak yung napakalapot. Oh. Makulo na. Lapot na rin. So, patutuyin natin yung ating sweetener sa ube. Parang lulutuin talaga natin. Ha? Grabe. Papas ang kalaban mo rito. Sumama pa yung papes. Naging ingredients pa. So ito magdadala dyan. Itong buttercup. Okay. What about tasting? Grabe. Itong papasarap dito. So ibabalance ito yung ating ube. Dahil ito ay may salt. Kaya intamis niya. Yun neutralize niya ng konti. Okay.
Alright, after half an hour na walang tigil ng kahalo, I think this is done. Parang good shepherd ah. Parang mas masarap pa. Try yung recipe ko ah. 1 can of condensed milk, 1 can of evaporated filled milk, basta last ka. And then isang gata na malaki. Gata, okay? Not the one that you are thinking, yung Mama Coco. No, don't that. Don't do that. And then what else? And 1 kilo of sugar, and the very special ingredients is the butter, okay? So yun lang. Okay. This is done. Once more. 100% authentic and all natural. Okay. So ito ang bagay na bagay dito sa ating very special dish or dessert, I would say. Ube. Okay? So nilupak na ube. Let's try this one. Grabe. Siya talaga yung nasa Good Shepherd, Baguio City. Malamukot. So the taste is exactly as that. Okay? Same as, kamukha-mukha. Sarap. And this is how our episode ends in this delicious and yummy ube na ginaya ko from Baguio City. Good Shepherd styled ube jam. Pwede rin ube jam ang tawag ito. Pero sa akin, nilupak na ube. And this is 1 yard.